Sa ngalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. Ang biyaya ng ating Panginoong Jesucristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, at ang pagkikipagkaisa ng Espiritu Santo, naway sumainyong lahat. At sumainyo. Mga kapatid, upang maging marapat tayong gumanap sa banal na pagdiriwang, buong katapatan at kababaang loob natin pagsisihan ang mga nagawang kasalanan laban sa Diyos at sa isa't isa, at hilingin sa mahabaging Diyos ang kapatawaran at awa. Sabay-sabay po nating dasalin, inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid, na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa, at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid, na ako'y panalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo na makapangyarihang Diyos, patawarin ang ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, pakundangan sa pagpapakumbaba ng anak mong masunurin, ibinangon mo sa pagkadapa ang sangkatauhang masuwayin. Ipagkaloob mo sa amin ang banal na kagalakan upang kaming sinagip mo sa kaalipinan ay magkamit ng iyong ligayang walang katapusan. Sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Pagbasa mula sa aklat ni Propeta Isaías. Nang taong mamatay si Haring Osias, nakita ko ang Panginoon. Nakaupo siya sa isang napakataas na luklukan. Ang laylayan ng kanyang damit ay nakalatag sa buong templo. May mga sirapin sa kanyang ulunan at bawat isa'y may 6 na pakpak. 2 ang nakatakip sa mukha, 2 sa buong katawan, at 2 ang ginagamit sa paglipad. Wala silang tigil ng kasasabi sa isa't isa ng ganito: Banal, banal, banal ang Panginoon na makapangyarihan. Ang kanyang kaniningay laganap sa sanlibutan. Sa lakas ng kanilang tinig ay nayanig ang pundasyon ng templo at ang loob nito'y napuno ng usok. Sinabi ko, kawawa ako, marumi ang aking labi at naninirahan sa piling ng mga taong marurumi rin ang labi. Mapapahamak ako pagkat ako'y isang makasalanang nakakita sa Panginoon, ang makapangyarihang hari. Pagkatapos, may isang seraping sumipit ng baga sa dambana at lumipad na patungo sa akin. Ang baga ay diniit sa aking mga labi at sinabi, wala ka ng sala. Napawi na ang mga kasalanan mo. Narinig ko ang tinig ng Panginoon. Sino ang aking ipapadala? Sino ang aming susuguin? Sumagot ako, narito po ako ang isugo nyo. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Panginooy naghari na, ang damit niya'y maharlika. Panginooy naghari na, ang damit niya'y maharlika. Panginooy naghahari na ang suot sa katawan ay damit na maharlika at batbat ng kalakasan. Panginooy naghari na, ang damit niya'y maharlika. Ang sandigan ng daigdig, matatag ang pinatungan. Kahit ano ang gawin pa'y, hindi ito magagalaw. Ang trono mo ay matatag, simula pa noong una. Bago pa ang ano paman, likas ikay naroon na. Panginooy naghari na, ang damit niya'y maharlika. Walang hanggan, Panginoon,
ang lahat na tuntunin mo. Sadyang banal at matatag ang sambahang iyong templo. Panginooy naghain na, ang damit niya'y maharlika. Alleluia, 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 alleluia. Alleluia, alleluia, alleluia. Alleluia, 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 alleluia. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Pagpapahayag ng mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus sa kanyang mga apostol, walang alagad na higit sa kanyang guro at walang aliping higit sa kanyang Panginoon. Masihan ang alagad na matulad sa kanyang guro at ang alipin na matulad sa kanyang Panginoon. Kung ang puno ng sambahayan ay tinawag nilang Beelzebul, lalo pa nilang aalimurahin ang kanyang mga kasambahay. Kaya huwag kayong matakot sa kanila. Walang natatago na di malalantad o nalilihim na di mabubunyag. Ang sinasabi ko sa inyo sa dilim, uulitin nyo sa liwanag, at ang ibinubulong sa inyo ay inyong ipagsisigawan. Huwag ninyong katakutan ang pumapatay ng katawan, ngunit hindi makapapatay ng kaluluwa. Sa halip, ang katakutan ninyo ay ang nakapapatay ng kaluluwa at katawan sa impyerno. Hindi ba ipinagbibili ang maya ng dalawa isang pera? Gayon man, kahit isa sa kanila ay hindi nahuhulog sa lupa, kung hindi kalooban ng inyong Ama, maging ang buhok niyo'y bilang na lahat. Kaya huwag kayong matakot, higit kayong mahalaga kaysa libo-libong maya. Ang sino mang kumikilala sa akin sa harapan ng mga tao ay kikilalanin ko rin naman sa harapan ng aking Amang nasa langit. Ngunit ang magtatwa sa akin sa harapan ng mga tao ay itatatwa ko rin naman sa harapan ng aking Amang nasa langit. Ang mabuting balita ng ating Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magandang umaga sa inyo lahat, mga kapanalig. Patuloy pong ating paglalakbay sa buhay pananampalataya. At ngayon po, ating pagnilayan ang katotohanan tayo pong lahat ay mayroon pong pananagutan sa Diyos at sa isa't isa. Pananagutan po natin na ang kabutihang ating narinig at natutunan ay ipamalita, ay isabuhay at panghawakan at panindigan po ito sa lahat ng pagkakataon. Wala daw po tayong dapat katakutan, maging yung pumapatay sa katawan na hindi naman makapapatay sa kaluluwa. Ang makapapatay po talaga sa ating kaluluwa ay walang iba kundi ang kasalanan na dapat po nating iwasan, layuan, o hingin patuloy na hingin ang biyaya ng Diyos upang manatili tayong matatag. Tayo pong lahat ay mga mag-aaral sa sining ng kabanalan, the art of holiness. At siyempre po, ang Diyos po ang ating guro. At ang Diyos ay gumagamit ng iba't ibang instrumento sa pamamagitan ng simbahang kanyang itinatag. At kahit kailan, hindi po natin malalagpasan ang ating guro. Subalit, isang malaking kagalakan po na ang bawat isa sa atin makita natin na umuunlad sa sining ng kabanalan at sinusundan ang ating guro. Kung paano po maraming sumusunod kay Jesus nung kanyang kapanahunan dito sa lupa,
nung siya'y narito po sa lupa. Subalit ang maraming tagasunod na yon, mga kapanalig, ay may iba't ibang kadahilanan. Doon po tayo sa sumusunod upang patuloy na mabuhay ayon sa kalooban ng Ama. Kasi si Jesus mismo, yun po ang kanyang pinupuntirya. Kaya maya't maya po, ang Ama ang kanyang bukang bibig. Ama, ingatan mo po itong mga binigay mo sa akin, na huwag silang mapahamak. Ama, pag-isahin mo kung papanong ikaw at ako ay iisa, pag-isahin mo rin po itong aking mga pinili at ang mga makikinig sa aking salita. Tungkulin po natin na patuloy na sundan ang ating Panginoon sa lahat ng pagkakataon. At hindi po natin sasarilinin. Isang dahilan po kung bakit hindi po lumalawak at hindi nagiging aktibo at buhay sa ating paligid ang pananampalataya, sapagkat hinihiwalay po natin ito sa ating araw-araw na pamumuhay. Ngayon pong umaga, abala ang mga tao papunta sa iba't ibang tanggapan, papunta sa iba't ibang lugar na kanilang pagtatrabahuhan, papunta sa negosyo, papunta sa iba't ibang nilakad, papunta sa iba't ibang pakay na bagamat malaking porsyento po dyan yung mga lehitimo, mga moral at legal na lakad. Bagamat mayroon po niyan kahit ng aga-aga, masama po ang pinupunterya, masama po ang pita, masama po ang hangarin. Doon po tayo sa malaking porsyento na moral at legal ang pinupunterya ngayong umaga. Hindi mo po makikita ang buhay at aktibong pananampalataya sa kanilang ginagawa, na parang hiwalay po kasi, total din naman ako magsisimba o hindi ako nagsisimba. Total hindi naman ngayon araw ng linggo, o kaya wala naman ako sa loob ng simbahan, kaya napakalayo. Ano po ang mga ilang palatandaan yan? Na minsan dinadaanan lang po natin yung mga kasama natin. Totoo po yun, nagmamadali tayo. Pero sa pagmamadali po natin, huwag po natin kalimutan na may mga nadadaanan po tayong nangangailangan. May mga nadadaanan po tayong mustulang naliligaw. Hindi po nila alam kung saan sila pupunta, anong kanilang gagawin. May mga nadadaanan po tayo mukhang pinanghihinaan ng loob, may matinding problema, nalilito, nawawala ng pag-asa. May mga nakakasabay po tayong malayo ang tingin, tulala, at parang kulang sa tulog na hindi mo maintindihan, may sakit o kung ano pa man. Mga kapatid, wala man po tayong direktang magagawa sa mga ito dahil tayo man ay nangangailangan, at yun na nga sa pagmamadali natin, alalahanin po natin sila sa ating panalangin. Habang patuloy po tayo sa paglalakad o nakasakay na tayo sa sakyan o anuman ang sitwasyon na natin ngayong umaga, sa pagpupursige natin na makapaghatid ng biyaya sa ating sarili-sarili mga pamilya, huwag po nating limutin yung ating mga nadadaanan. Hindi pwedeng wala po tayong madaanan at hindi po pwedeng wala tayong mapansin kung ililinga lang natin ang ating paningin sa palipaligid. Ang isa pong panganib ng sobrang kaabalahan, maging ang presensya ng Diyos ay nakakalimutan na po natin. Isang panganib ng kaabalahan ay nakatutok na lang po tayo sa ating sarili at sa gusto nating gawin. Na bagamat hindi naman po pansarili lamang, sapagkat naroroon po ang tungkol sa pamilya na hindi po yan mawawala, sapagkat ang pamilya po ay extension ng ating mga sarili. Huwag mong kalimutan na tayo ay miyembro ng isang malaking pamilya na kung saan ang Diyos ang ating Ama. Kaya makita umadama-sana ng ating kapwa ng isa't isa na tayo nga ay tunay na mga mananampalataya, kahit sa gitna ng kaabalahan, sa gitna ng pagsisikap nating maitaguyod ang sari-sariling pamilya. At kasalanan po ang dapat katakutan, kasi hindi po ito po ang magbubulid sa atin sa Gehenna. Ito po ang tunay na magpapahamak sa atin. Lahat po tayo sasapit sa ating buhay ang kamatayan. Kaya nga, isa ito sa dapat pinaghahandaan natin. Ito ang pinakatiyak na mangyayari sa atin.
Subalit may buhay na walang hanggan na naghihintay po sa ating lahat. Kaya maging maingat at maging maayos po tayo sa araw-araw na pamumuhay upang sapitin natin ang buhay na walang hanggan na inilaan sa atin ng Panginoon. Yaman din lang po na nakipag-isa tayo sa Panginoon sa pamamagitan ng binyag, sa pamamagitan ng pananampalatayang ating pinagsisikapang isabuhay araw-araw. Pagsikapan din po natin na maging matuwid ang ating landasin. Huwag pong mag-eksperimento sa mga kabataan, huwag pong mag-eksperimento. Mapanganib po, lalo na sa mga bagay na alam naman natin, alam na alam po natin ang kahihinatnan. Alam na alam po natin na yung mga mas nauna pa sa atin, napahamak na sa mga eksperimentong gusto nating pasukan, simulan o tikman. Huwag pong matakot na manindigan sa pananampalataya. Hindi po tayo nagiging mukhang alien dahil hindi tayo sumasabay sa agos. Ang sumasabay po sa agos ay basura, mga walang buhay. Ang may buhay po na nasa agos, kinukontra po nito ang agos. Natatandaan ko po, nung ako po ay nasa elementarya sa probinsya, sa Ilog, mayroon pong isang uri ng hipon na maitim po ang kanyang maitim po ang kanyang buong katawan. Pero yung loob po yung kanyang laman, hindi. Nagiging itim po ito dahil dun sa kanyang shell, sa kanyang balat. Ang may kakaibang katangian po ito kumpara dun sa ibang hipon. Mas gustong-gusto niya pong nakapwesto doon sa kung saan mayroong agos, matinding agos. Kaya ang tawag nga po namin doon ay tagos. Yung pang niyan eh. Na pag pinag-aralan mo, nandoon po yung salitang ugas na agos. Hindi mo po yan makikita sa mga lugar na banayad ang tubig, malinaw na hindi malakristal na hindi gumagalaw. Nandoon po yan sa kahit medyo mababaw basta malakas ang agos. May mga batuhan po doon po yan pumipwesto. Kaya alam na alam po namin na kahit sa ganong kalakas na agos ng tubig, mayroong hipon na naroroon, nakasuksok nasa may gilid ng bato. At dahil nga po sa katangian niyang kontrahin ang agos, hindi po siya natatangay. At hindi po talaga siya matatangay kasi siya ay buhay. Pag tayo po yung pinanghinaan na ng ating tinatawag na moral fiber, na hindi na po natin matukoy kung ano ang tama at totoo, na ang nagiging batayan na po natin kung anong ginagawa ng karamihan, ginagawa ng mga kaibigan natin, ng makakilala natin, dyan sa tanggapan, dyan sa pamayanan, matatangay na po tayo sa agos. Ang isang totoong mananampalataya, mga kapatid, nanindigan sa tama at totoo. At ito po ang kanyang isinasabuhay, ito po ang kanyang binibigkas, ito ang kanyang itinuturo. Hindi po siya natatakot na punahin, paalalahanan o pagsabihan ang kanyang kapwa sa isang paraang mayroong tatak ng malasakit. Ang isang dahilan po kung bakit hindi po matanggap o hindi positibo ang pagtanggap sa mga pagpuna o paalala na binibigay natin sa ating kapwa, wala po kasing espiritu ng malasakit at wala pong tatak o elemento rin ng malasakit ang pagpapahayag natin. Minsan pagpapahayag po natin ng ating pagpuna, ng ating paalala, nagmimistula pong sobrang galing natin, sobrang bait natin, sobrang lapit natin sa Diyos at mas malakas tayo sa Diyos at sila'y walang binatbat. Mayroon pong paraan. Kasi po, ang katotohanan ay masakit. Kaya para medyo masapinan, mabawasan ang sakit na dulot ng pagkarinig ng katotohanan, sasabihin po natin to na may pag-ibig, may malasakit, at mayroon pong kahinahunan. Huwag pong matakot, manindigan tayo kasi tayo mga kapanalig ni Kristo. At sa bandang huli, hindi po papayagan ng Ama ang kapahamakan ng sino man dahil higit pa po tayo sa libo-libong mga maya
na binibenta ng mamera. Mahalaga sa Diyos ang tao sapagkat tayo ay nilikha sa Kanyang wangis at larawan. Kung napapahamak po ang tao, hindi po ito bahagi ng plano ng Diyos. Ito po ay dahil sa ating maling pagpili. Ito po ay dahil sa ating maling desisyon. Ito po ay hindi tayo nanindigan sa katotohanan. Kung magkaminsan, hinahayaan ng Diyos na mapahamak tayo, hindi po kapahamakang espiritual. Maaring kapahamakang pisikal, pero sa likod ng kapahamakan na hinayaan niya mangyari, mayroon pong mas higit na biyayang nakalaan o naghihintay. Katulad po ng hinayaan ng Ama na danasin ng kanyang bugtong na anak ang kamatayan sa krus. Hinayaan niya, pwede po niya itong pigilan, pwedeng ibang plano ng pagtubos ang ilatag ng Ama, pero hinayaan niya pong sa ganitong paraan tayo tubusin upang matutunan po natin ang kahalagahan ng sakripisyo, upang makita natin kung gaano katindi ang pagmamahal ng Diyos sa atin, upang wag natin baliwalain ang sakit, ang hirap, at ang mistulang kawalan na maaari nating harapin sa buhay na ito. Kaya nga po, patuloy tayo makipag-isa sa naging paghihirap ni Kristo sa pamamagitan ng maluwag, maayos na pagtanggap sa mga hirap sa buhay na ito na hindi bunga ng mali nating pagpili o bunga ng ating kalokohan. Yung mga paghihirap pong hindi natin kontrolado, katulad po ng kalamidad, katulad po ng pandemya na bagamat hindi na po ganoon katindi, may mga bahagi pong, may mga bansa sa iba't ibang panig ng mundo na kung saan mayroon pong mapanganib na kumakalat na virus. Halimbawa po yung sa Japan, yung flesh-eating virus. Hindi po natin kontrolado yun. Pero mayroon po tayo magagawa. Yung maliban sa ating pag-iingat, ano man po ang mangyari, tayo pong lahat ay nasa kamay ng Diyos. Hindi gabat nakaukit sa ating mga palad ang kanyang, nakaukit sa palad ng Diyos ang ating mga pangalan? Hindi nga po ba tayo ang kanyang the apple of His eye? Hindi nga po ba walang makapaghihiwalay sa atin sa pag-ibig ng Diyos? Hindi nga ba't inibig tayo ng Diyos ng walang hanggang pag-ibig? Palakasin po natin ang ating loob, mga kapatid, sa mga katotohanang matagal nang binitawan ng Diyos, mga pangako na kaya nating ang hawakan, pwede nating asahan, nagbibigay sa atin ng lakas at ng ibayong pag-asa. Amen. Natitipon bilang isang komunidad, nagdiriwang ng misteryo ng ating kaligtasan at mulat ang ating kaisipan sa kanyang pag-ibig sa bawat isa sa atin. Dumulog tayo sa panalangin sa Diyos, ang ating walang hanggang Ama. Ama, ipagsanggalang mo ang aming kaluluwa at katawan. Ama, ipagsanggalang mo ang aming kaluluwa at katawan. Ang Santo Papa, mga obispo at mga tinawag, naway maging gabay ng bayan ng Diyos upang umakay sa sangkatauhan, sa kaalaman at pananampalataya kay Kristo. Manalangin tayo sa Panginoon. Ama, ipagsanggalang mo ang aming kaluluwa at katawan. Tayo naway mabigyan ng biyaya na harapin ang mahihirap na pagsubok ng may katapangan. Nalalaman na panig sa atin ang Panginoon na nagbibigay sa atin ng lakas. Manalangin tayo sa Panginoon. Ama, ipagsanggalang mo ang aming kaluluwa at katawan. Ang mga kabataan naway magnilay sa tawag ng pagiging pari o religyoso o religyosa upang mapaglabanan nila ang pagdududa, takot at kalituhan. Manalangin tayo sa Panginoon. Ama, ipagsanggalang mo ang aming kaluluwa at katawan. Ang mga may sakit at may kapansanan
naway makadama ng kagalingan at kasiyahan na tanging si Kristo lamang ang makapagbibigay. Manalangin tayo sa Panginoon. Ama, ipagsanggalang mo ang aming kaluluwa at katawan. Yaong mga namayapa, naway umani ng pabuya sa kanilang mabuting mga gawain sa walang hanggang kaharian ng Diyos. Manalangin tayo sa Panginoon. Ama, ipagsanggalang mo ang aming kaluluwa at katawan. Tahimik nating ipanalai sa Diyos ang mga pansarili nating kahilingan, gayon din naman ang mga taong humihiling sa atin ng tulong panalangin at lahat ng pasasalamat at kahilingan nakalakip sa misang ito. Manalangin tayo sa Panginoon. Ama, ipagsanggalang mo ang aming kaluluwa at katawan. Makalangit na Ama, ipinauubaya namin sa iyo ang aming mga mithiin. Bigyan mo kami ng lakas na makasunod sa iyo sa gitna ng mga pagsubok at paghihirap. Hinihiling namin ito sa ngalan ni Kristong aming Panginoon. Amen. Kunin at tanggapin ang alay na ito, mga biyayang nagmula sa pagpapala mo. Handa ng bawat pusong pagkatinibig mo, ngayon'y nananalig, nagmamahal sa'yo. Tinapay na nagmula sa butil ng trigo, pagkain nagbibigay ng buhay mo. At alak na nagmula sa isang tangkay ng ubas, inubing nagbibigay lakas. Kunin at tanggapin ang alay na ito, mga biyayang nagmula sa pagpapala mo. Tanda ng bawat pusong pagkatinibig mo, ngayon'y nananalig, nagmamahal sa'yo. Manalangin kayo mga kapatid upang itong ating paghahain ay kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa inyong mga kamay, sa kapuhihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, sa paghahain namin sa iyong ngalan, ay siya nawang sa aming dumalisay upang ito'y maging pagganap araw-araw sa aming paglipat sa buhay sa kalangitan, sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay nga marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Pinagbibigyan mong ito'y aming maihayag, kahit na ito'y walang anumang maidaragdag sa kadakilaang sa iyo ay likas. Sa pagpupuri namin, ang nakikinabang ay kami ring iyong pinakikiharapan sa pamamagitan ng iyong anak na minamahal. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo, nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo, napupuno ng langit at lupa ng kadakilaan mo. Hosana sa kaitaasan, pinagpalang at paririto sa ngalan ng Panginoon. Hosana sa
Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan, kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu gawin mong banal ang makalob na ito upang para sa amay maging katawan at dugo ng aming Panginoong Heso Kristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kaniya, pinaghati-hati niya yun, iniabot sa kanya mga alagad na ang wika, tanggapin ninyo lahat ito at kanin, ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo. Gayon din naman, pagkatapos ng hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kanyang pinasalamatan, iniabot ang kalis sa kanyang mga alagad na ang wika, tanggapin ninyo lahat ito at inumin, ito ang kalis ng aking dugo. Dugo ng bago at walang hanggang tipan na para sa inyo at para sa lahat ay ibubuhos sa kapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito bilang pag-alala sa akin. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Sa krus mo at pagkabuhay, kami natubos mong tunay. Poong Jesus, naming mahal, iligtas mo kaming tanan. Poong Jesus, naming mahal, ngayon at magpakailanman. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak, kaya't iniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakalob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa mahal mong harapan upang maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at paghindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kay sana mahal na Berheng Maria, Ina ng Diyos, ni San Jose, ang kanyang banal na esposo, kay sana mga apostol at lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. Maipagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa kararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Heso Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. 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 Buong pananampalataya at pag-ibig nating awitin ang panalangin itinuro ni Kristo. Sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo. Mapasa amin ang kaharian mo,
Hinihiling namin kami adya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming sa Heso Kristo. Sapagkat iyo ang kahayaan at ang kapangyarihan at ang kapuyahan magpakailanman. Amen. Panginoong Heso Kristo, sinabi mo sa mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo. Ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming mga pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon away laging sumainyo. At sumainyo rin. Magbigayan tayo at maghangad ng kapayapaan sa isa't isa. Kapayapaan po sa ating lahat. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob sa amin ang kapayapaan. Narito ang kordero ng Diyos. Narito siya nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Mapapalad tayong tinatawag sa pakinabang ng kordero. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Naway pakaingatan tayo ng katawan at dugo ni Kristo tungo sa buhay na walang hanggan. Amen. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, kaming iyong pinapakinabang ay loobin mong laging lumingon sa pinanggalingan ng tinanggap namin ngayon para pagsaluhan sa pamamagitan ni Heso Kristo kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon At sumainyo rin. at pagpalain kayong lahat ng makapangyarihang Diyos, Ama, Anak at Espiritu Santo. Amen. Ang banal na misa ay naialay na, humayo kayong taglay ang kapayapaan at pag-ibig ni Kristo. Salamat sa Diyos.